Si, asan ka? Ano nangyari, Si? I don't know! Nagsasaya ang buong on-cue dahil nag-trending sila dahil sa scoop ni Sky na napatunayang si Ramirez ang mismong pumatay kay Melinda na umabot pa sa 2 million shares. Binati ni Dante ang team nila Cynthia at ang buong team niya, sabay tinignan pa niya sila Sky. Nagmagaling si Cynthia na parang siya ang nag-effort na nagawa pa niyang suluhin ng credit na dapat ay para kay Sky na sinaad pa niyang masaya siya na natapos na lahat ng pagod at buyat niya. Umalma si Nikki pero sinabihan ni Sky na hayaan na nila si Cynthia na masaya siya dahil lumabas na ang totoo at pinaghahanap na nila si Ramirez. Sinaad pa ni Nikki na dapat si Sky ang pinapalakpakan na agad namang sinabi ng dalaga na maging sila ni Wesley lalo't isang team sila na hiniling pa niyang sana sila ang magkakasama hanggang dulo. Sabay hinawakan niya yung balikat ni Nikki at Wesley na agad namang umalma ang binata dahil puno ng gasgas ang braso niya kaya nagulat si Sky na tinanong niya agad na agad namang nagpalusot ang binata na napilay lang siya. Sabay sinaad pa niyang kung alam lang niyang may mag-i-snatch kay Sky ay sinamahan muna niya ang dalaga. Agad namang iniba ni Nikki yung usapan kung saan sinabihan niya si Wesley na kailangan niya ng tulong niya. Sakto namang tinawagan ni Chief Concha si Sky na kailangan niyang pumunta sa presinto. Habang inuwi na ni Tanya yung puting sasakyan na binigay ni Victoria na sobra namang humanga ang kaibigan niya dahil napakaganda ng sasakyan na niloko pa si Tanya ng kaibigan niya na new car at new baby, na sakto namang lumabas si Brandon na bad trip sabay umalis din ito. Giniit ni Tanya sa kaibigan niya na si Brandon pa talaga ang may ganang magalit, kaya tinanong naman ng kaibigan niya kung anong pinagawayan nila, na agad namang sinabi ni Tanya na dahil sa sasakyan na nagtampo si Brandon dahil hindi niya pinaalam sa kanya bago niya tinanggap na dagdag gastos lang lalo't wala silang pera. Sabay sinaad ni Tanya na si Brandon ang hindi kumonsulta sa kanya nang pinautang niya yung pera nila, na sakto namang tumawag si Victoria kaya mas kinantsawan siya ng kaibigan niya dahil bago pati cellphone niya, na agad namang sinabi ni Tanya na company phone. Habang pinakita ni Chief Concha yung laman ng bag ni C na nakuha nila sa daan, kaya sinaad ni Sky na baka malapit lang si C sa pinagkuhanan nila ng bag, na agad namang sinaad ni Chief Concha na pinacheck na nila yung lugar pero wala silang nakita. Giniit ni Steves na antipsychotic drug ang isang gamot na nakita nila, kaya tinanong niya si Sky kung may sakit ang kapatid niya, na agad namang sinaad ng dalaga na hindi niya alam. Sinaad ni Chief Concha na importanteng malaman nila yung medical history ng dalaga at si Sky ang pinakamalapit na kamag-anak ni Z na kailangan niyang mag-request ng medical records sa US. Naghinala pa si Steves na baka gawa-gawa lang ni Z ang mga nangyayari, na agad namang tinanggi ni Sky lalo't nakita niyang walang malay ang kapatid niya noong kinidnap siya. Habang nagte-therapy naman si William ay todo ang suporta ni Mrs. Acosta, kung saan todo ang pagchichir niya para maigalaw niya ang mga paa niya, na nakakapagsalita na din si William. Dahil sa determinado siyang gumaling at sa todong pagsuporta ng asawa niya, ay naigalaw niya ang isa sa paa niya na nagawa pa niyang tadyakan ang therapist niya, kaya natuwa si Mrs. Acosta. Nagulat si William nang makita niya ang itsura ng mukha niya sa salamin, pero nangako ang asawa niya na magpapa-opera sila kapag magaling na siya. Habang sa pagtakas naman ni Z ay matatawagan niya si Sky para humingi ng tulong sa kapatid niya, pero bago pa siya mapuntahan ni Sky ay matatangay na siya ng mga kidnappers. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.